Manalangin. Dear Jesus, thank you pong muli sa isang magandang araw na ito. Samahan po ninyo kami ulit at patuloy nawa kami na matuto habang masaya naming inaaral ang inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Challenge! Ano yun, Lilian? Ay, challenge daw siya. Meron kang dalang baso na merong water at meron kang cardboard. Ano gagawin mo dito, Ate Lian? Yung baso ko may water. Ano po, dapat po mag-introduce lang dito. Tapos nalagay po ito. Mag-introduce po. Ano? Tapos hindi na. Ibabaliktad ko itong tubig na may lamang, itong baso na may lamang tubig na hindi matatapon, nagamit ko lang ng cardboard. Kaya ko ba to? Ayoko, natatakot ako sa challenge mo. Sige po. Tatakot talaga ako, mamaya matapunan ako. Sige na nga, nagawin ko to. Dapat full of courage ako, dapat brave ako. Challenge niya. Sige. 1, 2, 3, go. So, baso, tatakpan ng cardboard, tapos, ayoko talaga. Tatapon. Ano po? Ano ba yan? Hindi
baka mabasa ako. Pero ang ginawa ko, sinubukan ko. Nagkaroon ako ng tapang na gawin ko yung bagay na challenge sa akin ni Lian. At dahil hindi ako natakot, una natatakot ako, at dahil hindi ako natakot, ano nangyari? Nagawa ko ba yung challenge sa akin? Opo, nagawa ko yung challenge. So, very fulfilling yung aking pakiramdam at masaya ko dahil nagawa ko yung challenge ni Ate Lian. Appear nga mga bata! Appear tayo! Very good. Okay. Hello ulit mga kids. Nagawa niyo ba yung challenge natin kanina? Na-accomplish niyo ba? Very good. Natakot ba kayo na kanina na ginagawa yung challenge? Hindi ba kayo natakot na baka matapon yung tubig? Ako kanina, natakot ako na baka matapon yung tubig. Pero buti na lang, buong lakas ng loob kong tinry na matapos o magawa yung challenge. Ngayon mga bata, meron akong gustong itanong sa inyo. Ano yung gagawin mo kung meron kang kaibigan o kalaro na lumapit sa'yo at nagsabi daw sa'yo na di ka dapat naniniwala kay Jesus? Tatahimik ka na lang ba? O di ka na lang sasagot? O kaya, sasabihin mo ay, ganito yung iisipin mo, hindi na lang ako magsasalita kasi baka pagtawanan nila ako. Tapos, pag pinagtawanan nila ako, di na sila makikipagkaibigan tsaka makikipaglaro sa akin. O kaya naman, makikipag-away ako kasi mali yung ginasabi nila. O, alin sa mga iyon ang gagawin mo mga bata? Kapag ikaw ay meron kalaro na nagsabi sa'yo na hindi daw dapat maniwala kay Jesus. Mga bata, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang tao na hindi natakot sa sasabihin ng iba. Dahil naniniwala siya kay Jesus. At kahit pangamanganib yung buhay niya, patuloy pa rin niyang shinare si Jesus sa iba. Kaya mga bata, let us listen to the story today. Ang story natin ay ang pagbato kay Stephen. Ang pagbato kay Stephen. Paglipas ng panahon, pagkatapos ni Jesus na umakyat sa langit at matapos ring matanggap ng mga disciples ang Holy Spirit, ay nagsimula na silang humayo para ibalita ang kaligtasang matatagpuan kay Jesus. At dahil nga doon, ay marami na ang nakakakilala at nagtitiwala kay Jesus sa iba't ibang lugar ng mundo. Kaya, nangailangan ng tulong ang mga disciples ng simbahan para mangalaga sa mga ulila at mahihirap. Siya si Stephen. Isa siya sa 7 mga tagapaglingkod na napili para tumulong na pangalagaan ang mga ulila at mahihirap. Siya ay taga-Jerusalem. Love na love ni Stephen si Jesus at kasama lagi niya ang Holy Spirit. Kaya nga, dahil kasama niya ang Holy Spirit, ay nakakagawa siya ng maraming miracles sa pangalan ni Jesus. Hindi lang iyon, lagi rin sinishare ni Stephen si Jesus sa ibang tao. Kaya nga lang, hindi lahat ng tao ay natutuwa tungkol sa mga sinasabi ni Stephen tungkol kay Jesus. Katulad na lang ng mga Diyos. May mga paring Diyos ang hindi sang-ayon at hindi matanggap ang sinasabi ni Stephen tungkol kay Jesus.
Kaya nakikipagtalo sila kay Stephen. Ngunit hindi natatakot si Stephen. Dahil puno siya ng karunungang mula sa Holy Spirit, lahat ng mga tanong sa kanya ay kanyang nasasagot. At dahil doon, galit na galit ang mga Diyos sa kanya. Kaya nagkalat sila ng mga maling balita tungkol kay Stephen at tungkol sa kanyang mga sinasabi. Sabi nila, narinig namin na sinabi ni Stephen na sisirain daw ni Jesus ang ating temple at babaguhin niya ang mga nakaugalian natin na tinuro ni Moses sa atin. Naku naman! Hindi pa tumigil ang mga tao na gumawa ng masama laban kay Stephen. Dinala nila si Stephen sa high priest ng Sanhedrin para tanungin at para siya ay maparusahan. Kung ano-ano pa ang sinabi ng mga tao laban sa kanya. Siya ay tinanong ng high priest ng Sanhedrin kung totoo ba ang lahat ng mga sinasabi ng mga tao laban kay Stephen. Ngunit sa kabila ng ito, si Stephen ay di sumisimangot at patuloy siyang nagtitiwala kay Jesus. Sinagot niya ang tanong ng high priest nang mula sa kasulatan. Sinabi rin nila sa kanila kung paano pinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus at kung paano nila siya hindi tinanggap kaya ipinapatay nila ito. Nagsabi si Stephen ng totoo. Ngunit galit na galit ang mga Diyos sa kanya, kaya inilabas siya mula sa Sanhedrin at pinagbabato siya ng mga galit na Diyos. Ngunit hindi pa rin nawawalan ng tiwala si Stephen kay Jesus. Nang tumingin si Stephen sa langit, ay nakita niya si Jesus na nasa kanan ng Diyos. At kahit na galit na pinagbabato pa rin siya ng mga tao at siya ay nasasaktan, ay nagawa niya pa rin mag-pray kay Jesus. Panginoon, patawarin niyo po ang mga taong ito. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. At dahil sa patuloy na pagbato ng mga tao kay Stephen, siya ay nawalan ng buhay. Nakakalungkot ang mga story, mga bata, di ba? Yan, malungkot ka. Bakit? Namatay si Stephen. Nakakalungkot nga kasi yung story. Pero mga bata, Ate Lian, huwag ka nang malungkot. Alam mo ba kung bakit? Kasi kahit namatay si Stephen, alam ko kasama niya na si Jesus. Ngayon, nasa langit na siya, meron na siyang magandang buhay, masaya-masaya na siya, at may praise siya kay Jesus kasi hindi niya dinenay si Jesus. Mga bata, si Stephen ay siguradong-sigurado na masaya sa piling ni Jesus ngayon. Opo, mga bata, tumako tayo sa mga katanungan. Sana ay samahan niyo ko sa pagsagot sa mga tanong nito. Unang tanong, paano namatay si Stephen? Ate Lian, paano namatay si Stephen? Binato siya ng mga tao. Balipakan natin si Ate Lian. Binato siya ng mga tao
o ng rocks, no? Masakit mga bata yung mabato. Naranasan nyo na ba ng mabato? Ako, naranasan ko na matamaan ng bato. Isipin ninyo yun, mga bata. Si Stephen ay sabay-sabay na binato ng mga taong galit na galit sa kanya. Okay. Pangalawang tanong. Bakit nagagalit ang mga tao kay Stephen? At bakit siya pinagbabato? Tama yun mga bata. Dahil naniniwala siya kay Jesus. Galit na galit sa kanya yung mga tao dahil hindi nila matanggap kung ano yung sinasabi ni Stephen tungkol kay Jesus. Pero hindi siya tumigil na ikwento pa din si Jesus sa iba. Para sa Diyos mga bata, hindi sila naniniwala na si Jesus ay God. Kaya galit na galit sila at ayaw nilang sabihin kay Stephen, ay ni Stephen sa mga tao ang tungkol kay Jesus. Okay, very good kayo doon mga bata sa pangalawang tanong. Ngayon, dako tayo sa pangatlong tanong. Ito na. 3. Kung kayo si Stephen, kung ikaw si Stephen, magagawa mo ba na matuloy na magtiwala kay Jesus at patuloy mong sasabihin sa iba yung tungkol kay Jesus kahit na alam mo na maaaring magkaya ka sa Kanya? Gagawin mo pa rin ba na i-share si Jesus sa mga kalaro mo o mga kaibigan mo kahit na maaaring pagtawanan ka nila? Opo. Maganda yun mga bata. Gusto ko yun. Si Stephen, yan, sa kabila na nanganganib ang kanyang buhay, siya ay nanatiling nagtitiwala kay Jesus at patuloy niyang ginagawa kung ano ang gusto ni Jesus na gawin niya. Hindi ba pwede naman itanggi ni Stephen si Jesus, sabihin niya, ay hindi na ako naniniwala kay Jesus, para itigil na ng mga tao yung pagbato sa kanya, di ba, Ate Lian? Pero anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya na magtiwala kay Jesus at gawin yung pinapagawa ni Jesus kahit na mahirap para sa kanya, di ba? Kaya hindi niya dininay si Jesus kahit nga isa pa nga maganda kay Stephen mga bata, kahit na ginawat siya ng bad ng mga tao. Anong ginawa niya? Ginawa niya pa rin na ipag-pray yung mga tao kay Jesus na patawarin sila ni Jesus. Mga bata, iyon din yung gustong gawin ni Jesus, ay gustong gawin natin ni Jesus. Gawin natin kung ano yung inuutos niya sa atin. Na kahit pa nga minsan ay mahihirapan tayo, pero kung ginagawa natin yung gustong ipagawa sa atin ni Jesus, yung nais ni Jesus sa atin, ay matutuwa siya mga bata. Matutuwa sa atin si Jesus kung ginagawa natin yung mga tamang bagay na nais niyang gawin natin. Kasi mga bata, mas higit na concern natin ay ang matuwa at maging masaya si Jesus sa atin. Okay. Mga bata, ngayon ay may examples ako ng mga bata na kahit na mahirap para sa kanila na gawin kung ano yung gusto ni Jesus, ay patuloy pa rin nilang ginawa kung ano yung gusto ni Jesus. Tingnan natin kung kaya natin hulaan kung ano yung mga ginagawa ng mga batang ito na gusto ni Jesus. Unang picture. Yung bata ay nagtapat na kumain siya yung kumain ng cake. Nung may tinanong siguro sila ng mami niya kung sino yung kumain ng cake, naging honest siya. Kahit na maaari siyang pagalitin ng kanyang nanay. Though mali yung ginawa niya na kumain ng cake, no,
hindi pa na pinagbabawalan pa siya ng nanay niya, ang ginawa niya ay umamin siya. Yun ang gusto ni Jesus. Kung nagkakamali tayo, tayo ay umamin. Kahit na minsan, maaari tayong pagalitan, pero dapat gawin natin yung tama. Pangalawang picture, mga bata. Nagtapat yung bata sa cashier kasama ng kanyang nanay na siya ay kumuha ng bagay na di dapat niyang kunin sa grocery. Mga bata, yung bata nakaalis na dun sa grocery, pero ang ginawa nila, siya ay bumalik papunta dun sa kanyang dun sa cashier at nagsabi siya na kumuha siya ng isang bagay na hindi niya dapat kunin. Pwede niya naman gawin, mga bata, na hindi niya na lang ibalik yung bagay na kinuha niya kasi parang hindi na siya mapahiya. Pero pinili niya kung ano yung tawin at yung gusto ni Jesus, ang umamin kapag merong nagagawang bad. Pangatlong picture. Ayan. Mga bata, may isang bata na tinulungan yung bata na binuli ng ibang bata na tumayo. Pwede yung mga bata na sa susunod, dahil pag nakita yung bata na binubuli siya, ay na nambubuli na tinayo niya yung batang binubuli nila, pwede sa susunod, kasama na siya na mabuli at kasama na siya mabuli. Pero anong ginawa niya? Buong lakas ng loob niyang tinulungan yung batang binubuli, pinagtanggol niya, ay tinayo niya, kahit na sa susunod ay maaari din siyang mabuli. Yun ang gusto ni Jesus. Kahit na mahirap para sa atin na tumulong o sumunod at tumulong sa iba, ay nice niya na gawin natin kung ano yung tama at nais niya. Ang kapat na picture. Bata, may isang bata na nagsishare sa ibang bata ng tungkol kay Jesus. Maaaring may mga bata na sasabihin sa kanya, corny mo naman, ano ba yan? Hindi naman yung totoo. Pero buong lakas ng loob, niya na sinishare si Jesus sa iba. At yun ang gusto ni Jesus sa atin. Ang i-share natin yung kanyang salita sa iba. Mga bata, dun sa story natin kanina, tungkol kay Stephen, at dun sa mga bata na examples natin dun sa 4 na pictures, mga bata, ginawa nila yung mga bagay na nais ni Jesus na gawin nila, kahit na mahirap. At alam ko na si Jesus, dahil dun sa ginawa nila, tuwang-tuwa si Jesus sa kanila. Mga bata, ganun din yung gustong gawin ni Jesus sa natin. Tayo ay gawin natin kung ano yung mga nais ni Jesus na gawin natin. Na kahit na nahihirapan tayo, mahihirapan tayo, pero kung alam natin na ginagawa natin kung ano yung gusto ni Jesus, magiging masaya tayo. Kasi nga, ang concern natin ay mapasaya si Jesus. May mga tao siguro na maaaring hindi naniwala o hindi tayo pakinggan at hindi sila magawa, pero si Jesus ang gusto natin i-please at mapasaya. So, lagi lang natin sundin at gawin kung ano yung gustong ipagawa ni Jesus sa atin. Okay ba, mga bata? Our memory verse for today is from Matthew chapter 5 verse 10. God blesses those people who are treated badly for doing right. They belong to the kingdom of heaven. Kids, let's do it one more time. Can you read with me? Matthew chapter 5 verse 10. God blesses those people who are treated badly for doing right. They belong to the kingdom of heaven. Bilang tugon sa ating natutunan ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng activity. Una, kumuha ng papel at panulat. Pangalawa,
Isulat o i-drawing ang isa o dalawang bagay na gagawin mo ngayong buong linggo na alam mong gusto ni Jesus na gawin mo. Pangatlo, hilingin mo si mami o daddy o kapatid mo na ipag-pray ka na magawa mo ang mga isinulat o iginuhit mong gusto ni Jesus na gagawin mo. Mga kids, kaya nyo yan. Katulong nyo si Jesus.